Kinumpirma ni Max Montero sa kanyang Max Defense Facebook page, na ang pag-build up ng submarine force, ay isa sa nais ng Pangulo na kanyang magiging legacy project para sa sandatahang lakas partikular sa Philippine Navy, at ayon umano sa mga matataas na opisyal ng Navy, ay nais ng Pangulo na ma-implement ito bago matapos ang kanyang termino. Matatandaang ang Submarine Acquisition Project, ay tinatawag ng Philippine Navy bilang game changer sa West Philippine Sea, laban sa banta ng mga maraming surface warships ng China, ngunit ito ay hindi umuusad, dahil nga sa laki ng pera na kakailanganin para sa proyektong ito. Sinasabing ang dating planong 2 submarine, ay gagawin na itong 3, na siya ring nirekomenda ng ating Philippine Navy Technical Working Group noon pa. Ayon kay Secretary Gibo Teodoro, sa kanyang pakikipag-usap sa Management Association of the Philippines, o MAP, sa Taguig City, dahil sa laki ng pera na kakailanganin para sa buong weapon system acquisition lists kasama ang mga submarines, ay kailangan ng Department of National Defense na maghanap ng paraan paano mabili ang lahat ng ito, dahil parang hindi kakayanin ng bansa na maglaan ng 200 billion pesos para sa pagbili lamang ng mga kagamitang pandigma bawat taon. Isa dito ay ang paghikayat sa mga private entities o companies, na tumulong sa pag-finance sa AFP Modernization Program. Ito ay nangangahulugang ang mga private company na nais mag-finance sa anumang acquisition ng armed forces sa kanilang modernization program, ay babayaran sila ng gobyerno na may interes sa loob ng itinakdang ilang taon. Parang wala itong pagkakaiba sa public-private partnership scheme na ginagawa ng gobyerno sa mga infrastructure projects nito, kung saan ang isang private company ang mag-finance sa proyekto, at babayaran siya ng gobyerno na may interes sa loob ng itinakdang panahon. Pangalawang paraan na gagamitin ng Department of National Defense para mabili lahat ng kagamitang pandigma, ay ang pagtanggap sa mga soft loan na ino-offer ng mga bansang nais na makakuha ng kontrata mula sa mga acquisition project ng ating AFP. Ang Scorpion submarine ng Naval Group ng France, at SAT Isaac Peril class ng Navantia ng Spain. At ang Changbogo class ng Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering ng South Korea, ay ang mga nababalitang naglalaban-laban, na makakuha ng project sa Philippine Navy, na di lamang ang pag-build ng mismong mga submarine unit, kundi pati ang pag-establish ng submarine fleet ng Philippine Navy mula sa zero capability, hanggang sa pagtayo ng basing, logistics, training, operations, hanggang sa fully combat capable status ng buong submarine fleet. Ang tatlong bansa na ito ay parehong nag-offer ng soft loan para sa Pilipinas, kung sakaling sila ang mapili na mag-develop ng submarine force ng Philippine Navy. Ayon sa balita ni Max Montero, mas magiging inclined ang Pilipinas na piliin yung bansang merong defense cooperation sa Pilipinas. Ito ay di lamang parang pagpasalamat sa utang na loob natin sa kanilang pagsuporta sa ating pakikipaglaban sa ating karapatan sa ating mga teritoryo laban sa China, kundi para na rin sa compatibility and interoperability sa mga war equipments ng mga bansang ito, dahil kung magkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa West Philippine Sea, ang mga bansang ito, di natin alam, ay maaaring lalaban na kasama natin at ng Amerika. Sa ating pagkaintindi, ang paggamit ng Department of National Defense ng mga suporta mula sa private company, at ang paggamit ng soft loan mula sa ibang bansa, ay di nangangahulugang wala ng LLA na AFP Modernization Program allocation bawat taon mula mismo sa annual budget ng gobyerno, kundi ito ay pupuno lamang sa kakulangan ng annual allocations na kayang ibigay ng gobyerno, dahil katotohanang kailangan ng gobyerno na balansehin ang paghati-hati sa pera ng bansa, sa lahat ng mga ahensya nito. Base sa 2 trillion na budget sa buong Horizon 3 list ng AFP sa loob ng 10 taon, ay nangangahulugang kailangang maglalaan ang gobyerno ng 200 billion pesos bawat taon. Kaya kung ang gobyerno ay magbigay lamang ng 100 billion bawat taon, ang backlog na 100 billion, ay maaaring kukunin ng Department of the National Defense mula sa mga private entities, o sa soft loan sa ibang bansa. Sa ganyang paraan ay makakayanan ng bansa na tustusan ang pangangailangang halaga, para sa buong Horizon 3 acquisition list ng ating armed forces, at maisakatuparan ng ating hukbong sandatahan, ang kanilang Comprehensive Archipelagic Defense Concept,
upang magkaroon na ng puwersa ang bansa na harap-harapang makipagmatigasan sa China.